Eto mga sangkay, pag-usapan po natin kasi ngayon may mga nagpapanik na. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? Ayos lamang po ba tayo dyan? Ang dami pong mga ganap ngayon, no? Ang dami mga balita na talagang namang nakakapangilabot from international to national. Diyos mio, marimar. Pero ito, pag-usapan po natin ngayon mga sangkay, itong patungkol po dito sa ating bansa. Kasi nagpapanik na nga daw po, no? Itong minority bloc. Nagpapanik ngayon dahil kay VP Sara. Kasi, mga sangkay, possible po talaga na maungkat ang lahat ng dapat maungkat kung makakadiretso po sa Senado ang impeachment complaint. At wala na pong magagawa doon ang Supreme Court. Dahil kung papangalawahan pa nila na pakikialaman ng impeachment, baka magkagulo na. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan ngayon, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, mga sangkay, ito yung commentary kung ano ang gagawin ng Duterte Block ngayon, mga sangkay, sa Senado. Sila ngayon kasi ay nagpapanik na kasi hindi nila alam anong gagawin since posibleng matuloy na ang impeachment complaint at magdiretso po sa Senado at mawalan po sila ng choice kundi harapin na lamang ito. At kapag ka nangyari yan, mga sangkay, ang malaking posibilidad dyan na magaganap, mabubuksan lahat ng dapat mabuksan. At kapag nangyari yun, doon na po magtatapos ang era nila. Magkakabukingan dyan, mga sangkay. Yung bank account, yung sinasabing Mary Grace Piatos, confidential fund, at mayroon pang isa, di ba, yung kay Madriaga. Daming alam nun. So ito, tingnan po natin yung komentary tungkol dyan. So we are in a very, politically tenuous position for the current majority. Kaya nga, itong mga moves nila, like for example, na yung paglabas ng Blue Ribbon Committee, pag natuloyan at nasampahan ng kaso yung tatlong kabaro nila, at natuloyan at natanggal, di -3 na kagad yung minority. Balik na naman ang advantage sa current majority, di ba? So, ayun, mga sangkay. So, naninilikado kasi si Cheese, si Villanueva, at Jinggoy Estrada nasa Duterte Block. So, kung halimbawa, mga sangkay, mapapakulong. Kasi, di ba, naglabas na po yung ng Senate Blue Ribbon Committee na kakasuhan na nga daw po itong sila Cheese, itong si Jinggoy, at si Villanueva. Kapag nangyari yun, lalo po silang kukonti. Doon po, lulubog sila. So, paano na yung kanilang laban? Kasi ang kanilang kalaban dito, administrasyon eh. So it's all a calculated game of political numbers, no? Political arithmetic. Kasi kung hindi naman Ito po yung majority. Yan o. Ilan ba sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 po sila. Yan. Magkapatid na Villar, magkapatid na Tulfo. So, kumpleto sila dito eh. Madami sila. mangyayari yun, siyempre, kikilos na ngayon dapat ang minority para ma-prevent nila yun. And at the same time, mas may malaki pa silang laban na hinaharap, yung impeachment, no? Kasi pag nalagasan sila, wala na nga si Senator Bato. Oh, yan. Wala na si Senator Bato eh. Ilan lang ba sila? 2, 4, 6, 8, 9. Si Senator Bato, wala na. So, 8 na lang po sila. Ang humaharap sa kaso, si Joel Villanueva, Jinggoy, Cheese. Lahat ng ito non-bailable.
So kung magagaya sila kay Bong Revilla, ilan na lang ang matitira? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na lang. Si Alan, si Bongo, si Robin Padilla, Amy, Marcoleta. Yan na lamang po ang matitira dyan. So lalo po silang magiging kaunti. So nasa bingit po sila ng delikadong sitwasyon. Kaya nagpapanik ang mga ito. Mawawalan pa sila ng tatlong kaalyansa na kasama sa minority, malalagas talaga sila. And then, ultimately, parang sa game of chess, ang pinupuntirya dito, yung Reyna, no, yung BP, no, yun ang pinupuntirya dito sa game na ito, baka matalo sila talaga. So, they had to move, no? So, at asahan natin na within the next few weeks, until next month, no, marami pang mga ganitong pangyayari na mangyayari sa Senado. That's a good point, ha? I forgot to look at those numbers, eh. Yeah. Yung tatlo pala, tapos Yung si Bato. 3 apat plus sila. 1, 3 plus 1. Yung isa hindi na makaboto dahil hindi nga. Although may mga Di ba? Ganda ng punto ng political analyst nito kasi nga po, akala natin sobrang dami nila, 'di ba? Akala natin sobrang dami ang dami ng mga opposition, yung Duterte Block kasi pag tiningnan mo dito, eto. Pag tiningnan mo dito, dami nila. Parang sabi nga nila first time daw na nagkaroon ng minority na ganito kadami. Pero kung titingnan mo ang numero, konti na lang pala sila kasi si Bato wala na. Ayaw lumabas kasi baka hulihin. Ito naman si Joel, si Jinggoy, si Cheese, naninilikado din. Namumurong makulong anumang oras. So, 4 yung pagpalagay na po natin, wala na po yung 4. So, ilan na lang sila? 5 na lang. 'Di ba? 5 na lang sila mga sangkay. So, talagang nasa delikadong sitwasyon itong minority block o Duterte block ngayon. Kapag nangyari yan na kunti na lang sila, wala nang protection si VP Sara doon. Wala na talaga. usap-usapan nasa parking lot daw kapon pero ay Nasa party. Oo nga. Hindi mo siya pwede bumoto ron. Oo nga, hindi siya pwede bumoto doon. So, Yes. Prof, isa-isa natin Yes. para for clarity for the public. Yes. The three you're referring to, of course, I suppose, Joel Villanueva, si Yes. Escudero, tsaka si Jinggoy. Si Jinggoy. Oh, Jinggoy, no? So, -3, di ba? possibly, because of the Oo. flood control project. Tapos si Bato, of Yes. course, is Yes. Oo. Missing in action. indisposed. Yes. And then, Yes. of course, you also have the potential pa lang, pero kasi, di ba, nasangkot nila dati sa Duterte drug war si Senator Bongo. Kasi Right. The Yeah, financier. So, posible rin si Bongo. 'Di ba? Kapag nawala din po si Senator Bongo, Mia, Marimar, 4 na lang yung matitira. So, paunti pala sila ng paunti dito. Yeah. One was holding Yeah. the money. So, you're Yes. potentially looking at 5 bale. Potentially. Yeah, matatanggal. Pero, tignan din natin yung majority kasi hindi rin sigurado Yes. yung mga nasa majority doon sa kakampi nila ngayon. Ano? So, kung titignan natin, kung may graphics kayo ng majority, tignan natin kung sino ang strong supporter, hard supporter, at sino ang hindi. Diba? Mhm. So, itong kilos na attempt kahapon, no, matitrace natin ito, ito yung bloke ni Senator Mig Subiri. Diba? Yan ang bloke ng Senate President si Mig Subiri. Yan ang magkakampi talaga, no? So yan yung niligawan ng mga Cayetano Amy Marcos supporters para tumalon, no? So si Mig Subiri, JV Ejercito, Senator Gatchalian, di ba? So Okay, so ayun mga sangkay. So yan po yung sitwasyon ngayon. Yan yung mga sangkay, ito po yung majority. Madami po sila eh. Though may mga agam-agam na pwedeng may tumalon, pero tingin ko malabo eh. Mga sangkay, malabo pong may tumalon sa kanila. Pero, ang kabilang kampo, which is ito na mga sangkay, saan ba yun? Ayan. Konti lamang po talaga sila.
So, possible malagas pa po ito. Pwedeng mabawasan ng 5. Si Bato, wala na eh. Pag nabawasan po ito ng marami-rami, konti na lang po talaga. So, wala na pong protection dito si VP Sara. Kung lalabas pa po yung totoo tungkol kay VP Sara, halimbawa, kung totoo man yung mga paratang sa kanya sa impeachment trial, talagang wala na. Olats po talaga sila. Ay, nako po. Grabe yung gulo sa politika sa ating bansa, no? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang K-Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.